Anyari kay Katunying. Mukhang nausog. Katunying, nausog ka ba? So, nagbago po ang tono ni Katunying, mga kaibigan. Mukhang bumaliktad na po siya, guys. No? Mamaya pag-usapan din natin yan. At meron pa tayong isang veteranang journalist. Ito, kilala nyo rin to eh. Si Lucy Cruz Valdez po, no? Isa sa mga magagaling na mga journalist or anchor po ng TV5. Oo, meron na rin siyang tanong. Nagtatanong na rin siya, mga kaibigan. Binabanatan na rin niya itong Quadcom, mga kaibigan. Kung si Katunying po, binanatan niya si BBM, ito namang si Lucy Cruz, binanatan niya ang Quadcom. Di ba? Unti-unti na po silang bumabaliktad, mga kaibigan. Ang pagkakaalam ko po kay Miss Lucy Cruz, mga kaibigan, parang retired na yata siya sa TV5, no? So kaya siguro pwede na siya maglabas ng kanyang expression, no? Or kanyang opinion dahil nga wala na siya, hindi na siya connected sa mga mainstream media. Kaya siguro, no? Kasi pag journalist ka kasi, guys, at connected ka ng mainstream, wala kang magawa eh. Kailangan sundin mo ang mainstream. Pero si Miss Lucy Valdez po, ang alam ko, hindi na po siya under ng mainstream. Kaya siguro, ayan na, lumabas na po talaga. Unti-unti na po silang lumalabas at naninindigan po at tumayo sa katotohanan. So mamaya pag-usapan po natin yan, guys. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at mag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ID up to point share po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Nagtanong kami, bakit ba talaga gusto nyong ilipat sa Women's Correctional? Bakit ba talaga? Ito po, panoorin nyo to, guys. Panoorin nyo po to, itong ipapalabas natin na video. Okay? Para po maintindihan ng lahat. Wait lang, ha. Pero ang tanong na hindi pa nasasagot ay bakit nga ba nililipat si Leca Lopez sa Women's Correctional? Diba contempt lang naman ang dahilan ng pagkaka-detain sa kanya sa house. So bakit siya pinapalipat sa correctional? Medyo nakakagalit nga yun kasi nakaka-trauma yun, ha? Malipat ka sa correctional, para sa mga convicted criminals yun. Hindi pa naman convicted si Zuleika Lopez. So yun ang dapat sagutin. Yun ang dapat sagutin. Yun ang tanong namin. Yun ang dapat nyo sagutin. Hindi nyo sinasagot eh. Mahilig lang kayo magsalita sa mga post-post nyo. Ang galing-galing nyo mag-statement sa mga Facebook. Pero pag kami nagtanong, hindi nyo sinasagot. Meron ba kayong sinagot sa mga tanong namin? Wala pa hanggang ngayon. Meron ba kayong tugon sa lahat ng aming mga challenge? Lalo ng mga hair follicle test? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin sinusunod. Pero ang galing nyo magbigay ng statement. Parang kayo lang anak ng Diyos. Ayun o. Kilala nyo ito, di ba? Yan si Lucy Valdez. Lucy Cruz Valdez, mga kaibigan. Ulitin natin yung sinabi niya. Pakinggan nyo mabuti, guys, ang sinabi po ni Miss Lucy Valdez po. Pero ang tanong na hindi pa nasasagot ay bakit nga ba nililipat si Leca Lopez sa Women's Correctional? Yan o. Bakit nga ba talaga siya ililipat sa Women's Correctional? At bakit po madaling araw? Hindi ko talaga magets eh. Si Lucy Cruz Valdez nga, ano na yan eh, magaling na veteranang journalist na yun. Nagtatanong siya eh. Tayo pa kaya? Tayo pa kayo mga ordinaryong Pilipino lang? Di ba? Siyempre magtatanong din tayo. Common sense yan eh. Common sense yung mga ganyan eh. Di ba? Sana naman sagutin nyo. Bakit nga ba? Ano nga ba talaga ang pakay nyo? Ano ba talaga ang number one yung reason? Bakit nga talaga ba siya ililipat sa mga Women's Correctional? Ano ba gusto nyo? Di ba? In the first place, alam nyo namang may sakit siya. Pangalawa, wala naman siyang kasalanan na kriminal. Grabe kayo. Ito po, pakinggan po natin si Lucy Valdez. Diba contempt lang naman ang dahilan ng pagkaka-detain sa kanya? Diba content lang naman ang dahilan ng pagkaka-detain sa kanya? Contempt lang po, mga kaibigan.
Ano ba equivalent ng content? Ang equivalent po ng content, para ka lang kinulong. Kunwari, nasa classroom ka, di ba? O, sa classroom ka, tamad-tamad ka maglinis sa classroom. O, diyan ka muna sa classroom, ha, huwag kang lumabas. Mamaya ka na lalabas. Ganon yung detain. Hindi ka naglinis ng classroom, ikukulong ka dun sa kulungan ng mga preso. Ha? Di ba? Kaya po nagtatanong kaya po marami nagtatanong ngayon, ano ba talaga? Ano ba talagang balak ninyo? Pero buti na lang talaga guys, nagpapasalamat po tayo na sinamahan po ni VP Sara si Attorney Lopez sa loob po ng House. Kasi kung hindi niya sinamahan yung guys, malamang, ewan ko lang kung ano mangyayari po doon. Malamang sa malamang may mangyayari talaga doon. Kasi kung wala si VP nung mga gabi na yon, malamang nadukot na nila si Attorney Lopez. Malamang sa malamang. Ano ba ang laban ng isang Attorney Lopez? Kasi guys, nagulat ang lahat. Bakit biglang dumating ang mga pulis? Yung kasi isa sa mga tanong sino ang nag-order? Wala namang nagtatanong Di ba? Ayaw naman nila pagsalitaan si Marcoleta. Yun dapat ang mga tanong sino ang nag-order? Dapat ibigay nyo yung pangalan na yun. Di ba? Nagulat sila. Ba't may mga pulis? Anong ginagawa ng mga pulis dito? Di ba? Alam naman natin, ang nakadetain ay isang abogado galing sa order ng contempt. Pero bakit Women's Correctional? Sa House. So bakit siya pinapalipat sa correctional? Medyo nakakagalit nga yun kasi nakakatrauma yun Malipat ka sa correctional, para sa mga convicted criminals yun. Hindi pa naman convicted si Zuleika Lopez. So yun ang dapat sagutin. Ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Boom! Ayos, Katunying! Yan! Yan ang gusto namin, Katunying. Ano nangyari kay Katunying, guys? Hindi kaya nausog to. Alam niyo, totoo lang, guys. Si Katunying po, asar ako dyan galit ako dyan, guys Dahil binira dyan si VP Sara at si Duterte. Ayan si Katunying po, mga kaibigan. Kilala nyo naman yan, di ba? Dating Duterte din yan. Oo. Pag ganun-ganun pa yan, Pag ganun-ganun pa yan. Pero nung nawala po si Duterte, guys, at ito na nga, si Bangag na nga, ito po hindi naman to sikreto alam ng lahat to na si Katunying po, mga kaibigan, malaki talaga ang kinita niya. Di umano sabi ko di umano. Malaki talaga ang kinita niya di umano kay Ahas. Bakit ko nasabi, guys? Siguro alam niyo to sa Singapore, 'di ba? Alam naman natin, guys, no? Ito, wag na po nating i-expound. Pero alam po ng lahat na ang kanyang anak po ay na-diagnose ng cancer, no? Alam naman, masakit yung ganun masakit yung balita na ganun no? Pero tayo po nagpapasalamat at gumaling na po ang kanyang anak, no? Pero anyway, hindi naman yan yung topic natin, no? Malaki po ang naitulong ni Aha sa kanya. Kaya po, mga kaibigan, bigla yang bumaliktad. At yun, sunod-sunura na. No, para siyang itoy na siya ni Ahas. Hanggang sa naging kiss ass na siya kay Ahas, kay Tambaluslos. Kasi yun nga, malaki kasi ang naibigay talaga sa kanya. No? Ito po, public knowledge po to hindi po to invento. Talagang naririnig lang po natin ito sa mga iba pang mga balita-balita po, no? Pero hindi naman to marites Totoo naman talaga. Nagkaroon naman talaga ng problema si Katunying sa kanyang anak. Pero na-solve naman 'yon, no? So, kumbaga, sa ato pa, si Katunying po, mga kaibigan, ay talagang dumikit na po sa Marcos. Yun na, binibira na niya si Duterte, sinisiraan niya na si VP Sara, ganun na ginaganon na niya Pero, nagulat po ang lahat. Bakit po biglang nag-iba ng tono itong si Katunying? Parang sabi nga nila, nausog siguro yan, Foodinet.
Nausog. Ano nangyari sa Katunying? Bakit binibira mo na yung amo mong abangan? Oh. Pero maganda yung sinabi niya. 'Di ba? In fairness, maganda ang sinabi ni Katunying. Oh, diyan saludo ako sa iyo diyan. Pero hindi pa rin kami magtitiwala sa iyo. Dahil ito pakiramdam ko lang po mga kaibigan, no. Kasi kanina po may nag-comment din nag-message sa atin na Futinet, marami na pong bumabaliktad. Ayaw lang nila sabihin ang pangalan nila. So, isa na po si Katunying diyan. Sa tingin ko diyan, guys, unti-unti na siguro niyang na-realize. Unti-unti na siguro na naramdaman ang kawalang hiyaan ng mga kabalastugan nitong administrasyong Marcos. Nararamdaman na siguro yung kawalang hiyaan talaga, grabe, super duper na talaga. Kaya siguro nag-iiba na yung tono niya. Kasi alam niya, ito hindi pa sila makadiretso guys sa tingin ko. Hindi pa nila kayang diretsuhin O kaya medyo pa hapyaw pa lang sila no? Ayaw pa nilang diretsuhin na sabihin nila na wini-withdraw na namin ang support kay Marcos. Ayaw pa nilang sabihin kasi nahihiya pa sila. Siyempre, kumita sila dun Malaki ang kita nila kay Marcos. Hindi naman pwedeng basta-basta kaalis dyan. Di ba? Kaya siguro, nagpaparinig-parinig na lang sila. At marami po nagparinig ngayon. Hindi lang po si Katunying. Sabi ko nga, pati si Lucy Cruz Valdez na rin, nagparinig na rin. At mga iba pang mga personality na talagang identified po na humahalik po sa tumbong, humahalik sa tumbong ni Marcos at kay Tambaloslos at hinahalikan din na ng tumbong ni Ahas. Ngayon, unti-unti na silang bumabalik kasi nalalaman na nila ang kawalang hiyaan ng administrasyon. Buti naman, di ba? Okay ako dun. Masaya ako dun. At least kayo, nagigising na. Yung iba, ayaw pang gumising, nagbubulag-bulagan pa rin, nagbibingi-bingihan, nagpipipipihan, pipipipihan. 'Di ba? Kunwari, pero gusto na nilang kumalas. Kung ako sa inyo, gawin niyo na bago pa mahuli ang lahat. Kasi po, mga kaibigan, ako talagang nagtataka po ako, guys. Bakit masama na nga ang ginawa, grabe na nga ang ginawa sa isang abogado, bakit sinusuportahan pa rin nila? Di ba? Talagang doon ako doon ako nag-iisip Masama na nga ang ginawa, kitang-kita na nga na talagang mali talaga yung ginawa nila kay Attorney Lopez. Bakit sinusuportahan pa rin nila? Hindi ko talaga sila magets. Kaya ako po, saludo po ako kay Lucy Valdez, kay Miss Lucy. Saludo po ako sa kanya. At kay Katunying. Kahit hindi pa siya bumabaliktad, si Katunying, papunta pa lang siya doon, pero at least, nagbigay na siya ng kanyang statement or pahayag na, hoy, gumising na kayo. Parang wake up call yan, no? Wake up call, Ito po, pakinggan po natin si Katunying, guys. Ito po yung pahayag niya. Ang kagandahan po na ating nalalaman ang paggastos ng Confidential and Intelligence Fund, nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng ideya kung paano hindi lang sa OVP, pati sa iba pang mga government agencies na may confidential fund, kung paano po nila pinaglalaruan ang pondo ng bayan. Yung pong tanong na dapat bang busisiin ang paggamit ng confidential fund, palagay ko hindi lang sa opisina ni VP Sara, pati na yung iba pang mga government agencies na may confidential fund, it's high time to set a specific system and siguro mga protocols para po hindi naman nilulustay ang pondo ng bayan. I'm talking only about the Confidential and Intelligence Fund. Kasi kita-kita natin kung gaanong binalahura po ito Kaya lang, ang problema po lang sa totoo lang, kaya po medyo sensitive po itong issue na to dahil meron na pong hidwaan ang House of Representative Leadership at saka si VP Sara. Pero alam niyo kung hindi si VP Sara to, say another government agency, matutuwa pa rin ako dahil nakikita natin kung paano
Di ba? Kung paano nilalapastangan ng pera mo. Pera mo po yun, kabayan. Ang problema po kasi, halimbawa, yung COA natin. Ang COA. Huwag magagalit ang COA, ha? Ang problema po sa COA, may mga resident auditor po yan. Nasaan po ba yung resident auditor? Kaya nga tinawag na resident auditor nung isang ehensya. Maniniwala kayo, again, huwag kayong magtatampo, meron na pong itong mga napatunayan in the past na yung COA mismo ay kasabwat ng mga government agencies. Kasabwat ng government agencies sa misuse of funds. Kaya, hindi po pwedeng iasa sa COA eh. Bagamat dapat, ang presumption natin may regularity sa pagtatrabaho po nila. So, yes, nabuksan ni VP Sara, pero this should not stop with OVP. Dapat lahat ng may confidential funds, daan-daang milyon, bilyon piso, ginagastos lang po nila sa ganyan. Na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit pa paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan, kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Hamon sa Pangulo, dapat gawin niya. Yan po, mga kaibigan, si Katon Ying. Di ba? Alam mo, sa totoo lang guys, ito po, i-share ko lang sa inyo, no? Reaction ko lang po, mga kaibigan. Ako po, hindi ko po sinasabi na 100% po na wala pong ginawang kapababayaan, no? Wala pong ginawang kapababayaan ang OVP. Hindi ko po sinabing 100% na perfect po ang OVP, ha. Ibig ko sabihin ng OVP, guys, yung office po, no, Office of the Vice President. Kasi po napakalawak po ng ahensya na 'yan, yung OVP na 'yan. Kung hindi niyo kung naalaala niyo, sinabi po ni VP Sara, guys, pag hindi niyo binigay yung budget, pag hindi nyo binigay yung buong budget ng OVP, ay meron pong mga more or less mga 200 na mga empleyado na mawawalan po ng trabaho. Di ba? Sinabi ni VP yan. Ibig kasi niyang sabihin, guys, talagang marami po talagang empleyado or marami po ang mga tauhan ang Office of the Vice President. Kasi meron din silang mga satellite offices eh. So, more or less, hindi lang siguro 200 yung mawawalan ng trabaho. Pero exaggerated naman kasi yung sinabi ni VP Sara, di ba? Sinabi naman niya yan. Pero, sa palagay ko, marami talaga siyang tauhan. Umabot siguro ng 1,000 yan. Baka hindi lang siguro 1,000. Buong Pilipinas kasi yan, guys eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang OVP po, napakalaking ahensya yan. Hindi po yan natututukan bawat isa ni Vice President Sara Duterte. Kung meron pong nangyayari mga kabalastugan or mga irregularities sa bawat lalawigan, hindi naman kaagad-agad yan na-check ni VP Sara eh. Kasi, kaya nga siya meron siya mga chief of staff, meron siya mga USEC, ASEC, o kung sino-sino pa yung mga SEC na yan. Kaya nga siya nag-hire eh. Para yun yung sila ang gagalaw.
Di ba? Kasi mag-isa lang si VP Sara. Tao lang siya, guys. Kung meron pong mga irregularities dyan, hindi talaga natin maiiwasan yan. Pero ang kagandahan lang kasi kay VP Sara, guys, wala po talagang korupsyon. Kahit gaano kalaki po ng ahensya niya, wala pong korupsyon. Kasi kung may korupsyon yan, malamang sa malamang, talagang naglilikramo na po ang COA. Okay? Once again, si VP Sara po ay tao lang din siya. Parang padre de pamilya yan. Ang padre de pamilya, 3 lang anak, hindi pa nga matutukan, di ba? Oh, padre de pamilya ka, 3 anak mo, hindi po mga kayang tutukan yung 3 eh. 3 lang yan ha. Minsan may malilihis pa dyan, pero hindi ko naman sinabi, example lang naman yan, no? Pero paano kaya si VP Sara, ang lawak-lawak ng OVP? Ang dami-dami niyang hinahawakang tao. Oh. So hindi niyo pwedeng sisihin si Vice President Sara Duterte alone kung meron pong nangyari diyan. Kaya nga sinasabi po ng mga abogado, lalo na po ni Congressman Marcoleta, Attorney Panelo, at kung sino-sino pa yung mga magagaling na mga abogado, wag na kayong mag-quadcom hearing kasi marami lang masasaktan dyan. Kasi wala namang abogado. Dumiretso na lang kayo sa korte para matapos na po yung usapin. Ganun lang kasimple yan. Pero bakit hindi po nila maintindihan? Sabi nga nila, Fudinet, naintindihan naman nila, ayaw lang nila. Kasi gusto nila kumita. Oo, yan ang take ko dyan.